Sabi nila, ano daw, parang kailangan daw videos pumapatok ngayon. Is it still true? Yes, yes, yes. Kasi marami pa rin ngayon na ayaw magbasa. Actually, YouTube at saka TikTok, nagiging search engine na rin siya eh. Like for example, kunyari gusto kong magluto ng steak, how to cook the perfect steak. Pwede akong pumunta na lang sa TikTok, tapos search ko yun, tapos makakakita na ako ng 30-second videos na nandun na. Tapos, okay, in a snap, alam ko na ako anong gagawin. Tapos mabilis siya, very fast-paced, yun yung gusto ng mga tao. Kaya nga, ang video kasi, it's easy to digest, pwede siyang mga bite-sized, kaya ngayon mas dumadami yung mga short form videos. Actually, 2022 pa yun eh. Kaya merong shorts, merong reels, TikTok, ganyan. So, it's very important na yung mga long form content ninyo, gawa nyo ng derivatives para magkaroon ng mga short form content. Tapos kanina yung sinabi ko na optimize for voice search. So, di ba, mas ideal kung meron silang i-voice search, tapos yung video ninyo, yun na yung mag-a-answer doon sa mga questions nila. Kaya dapat ipunin nyo talaga, ano ba yung mga questions na dapat kong sagutin through videos. Yan. So, very effective pa rin yung videos. Hindi pa rin yan mawawala. Pero may mga iba-ibang mga strategies din, tsaka iba-ibang mga platforms, iba-iba yung klase ng mga videos na pwede mong ilabas. Ang daming pwedeng strategies eh, kasi merong live streaming, meron ding mga user-generated content. Kasi a lot of the customers ngayon na naniniwala doon sa mismong brand, yung nagsasabi ng benefits nila, gusto nila marinig nila from other people, from influencers, yung mga nag-unboxing. So you have to really also think about paano ko gagamitin yung ibang tao or third parties para mag-spread ng good word about my brand.